residential area, even yung diversified demand method. So sa isang diversified demand method, nagko-consider ka ng mga similar loads as well as mga different types ng loads. So ito yung table na yun. Pwede, zoom natin ha. So pwede ka mag-consider ng lighting or miscellaneous na refrigerator. Ito yung gagamitin natin for lighting, then miscellaneous na refrigerator. Pwede kang gumamit ng freezer sa bahay. Yung range, electrical range. Kasi sa United States and European countries, ang ginagamit is electrical range. Hindi tayo gumagamit yung ginagamit natin dito na gas type or LPG. Then, air conditioning units. Then, aside from that, kino-consider mo rin meron silang heat pump, saka water heater, saka clothes dryer. Yung heat pump natin nagbabago depende sa season. Kung cooling, heating, or house heating siya. So, ano ang difference niya? Yung house heating is more or less para sa bahay mismo. Kasi malamig na sa European and US states. So, gumagamit ka ng heater doon. Itong heating natin and cooling, ito ay yung conventional lang. Sabihin natin, magpapainit ka ng tubig or mag-iinit ka ng iba pa mga. Then, meron ka rin tinatawag ng mga water heaters and clothes dryer. Itong factor na to, i-multiply mo lang directly dun sa rating. So, wala siyang pinagkaiba pag tinignan nyo yung Philippine Electrical Code. Nabuksan nyo na ba yung PVC nyo? Hindi ba? Or pinipipip nyo lang para kunwari, ay, kami, nag-rating. Kasi may nakalagay doon yung regarding sa electrical range, di ba? Yes, hindi ko matandaan ko anong page yun, pero may nakalagay doon. Okay, so maglalagay ka ng factor. Itong factor na to is depending upon sa time. Sabihin natin, pag 12 a.m., ito yung gagamitin ko, and so on. Pag 12 noon, may mga factors ka na yan. So, ang gagawin lang natin, magdadagdag lang tayo ng factor. So, ito yung kanyang actual rating daw. Kaso medyo malaki siya. Kaya hindi natin makikita. Pero mapapansin nyo dito na habang dumadami yung demand natin, bumababa yung output mo. Kasi ang ibig lang sabihin nun, nahati naman eh. Hindi naman ibig sabihin, pag meron akong 10 washing machine, sabay-sabay sila umaanda. Isa-isa lang naman yun, di ba? Or kahit sabihin natin, sabay-sabay mo paanda rin yung washing machine mo, hindi naman ibig sabihin nun, yung duration ng isang washing machine na isang oras, pag gumamit ka ng 10 washing machine, isang oras rin ba? Hindi naman. Ha? Iba naman yung laundry shop. Wala tayo sa laundry shop ha. Ang pinag-uusapan natin, bahay lang. Residential lang. Okay. Wait lang. Okay. Okay, so meron daw tayo isang distribution transformer na may 6 residential load houses na nakakabit sa 6 service drop and 2 secondary line span. Suppose there are total of 150 distribution transformers and 900 residences supplied by this primary feeder. A typical residence may contain a clothes dryer, range, refrigerator, lighting, and miscellaneous appliances. So determine the following. The 30-minute maximum diversified demand on the distribution transformer and on the entire feeder. Then use the variation factor as given dun sa demand curve natin. Ang kukunin natin is hourly diversified demand at 4, 5, and 6 p.m. on the distribution transformer in kilowatts. So pag dinowing natin to, yung single, sige, nahiya ako sa'yo, sige. So meron akong distribution transformer. Ito yung aking primary and secondary. Ang mangyayari dyan is, meron ka daw dalawang feeder. Dalawang feeder tayo na nakakabit, secondary line. And
bawat isa doon may tatlong service lang. So, kumbaga ito yung aking residential 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung nakalagay. Sa bawat isang distributor, distribution transformer. Then, ang sabi, meron ako total na 150 distributor transformer. Bakit 150 yun? Wala lang, nakalagay lang 150. Even yun. And ang total nun is 900 residents. So what is 900 divided by 150? Six. So bawat, yun yung dahilan kaya sinabi natin, bawat isang distributor transformer ay merong 6 na bahay. So may 150 ka, kumbaga na distributor transformer natin. Okay, bawat isa daw ay merong clothes dryer, ano pa meron natin? Refrigerator, at saka rin. Electric plate. Dryer. Lighting load. Other appliances. And miscellaneous appliances. Sa bawat isa. Okay. So yung letter A, ano ba ang gagawin natin sa letter A daw? Kukunin ko daw yung 30-minute maximum diversified demand on the distributor or the distribution transformer. So, dito lang, sa isa lang. Kailangan natin muna makuha yung clothes dryer, ref, electric range dryer, lighting loads, sa miscellaneous appliances. So, pwede natin i-paste dito. Sana ito lang. Pero mukhang hindi. Okay, tignan natin yung letter A. So, ito yung letter A natin. Nakalagay approximately 1. So, hanapin natin yung dulo. Ito yon. Pwede natin sabihin that would be 4 kilowatt. So, ang lalagay kong range nito ay 4 kilowatt. Yan yung output ko 4 kilowatt yung clothes dryer. Okay, next. Refrigerator. So, ang refrigerator natin ay letter J. So, letter J. Hanapin natin yung letter J. Ito yun. Papunta dito. So, pwede natin... point 2 ba yun? Point 2, sir. So, point 2. Point 2. Point 19. Sabihin natin, ano to approximate kasi malabo yung figure. Point 50. 0.19 kilowatts. Isang appliance lang ang pinag-usapan natin ng isa. 0.19. Then, ang sunod ay range. So, ang range natin is, punta natin dito. Range. Dami natin ang letter yung range. Ayun sa D. D, sir. D. Letter D. So, punta natin dito. Ano yung letter D natin? Ito yung D natin. So, around 2.2. Sabihin natin 2.2 2.1. Okay. Dryer. So, ilan yung dryer? Ano ba yung dryer natin? 8. Ay, hindi. Clothes dryer yun eh. Tapos isang dryer natin. Dryer pa rin ba yun? Or na Clothes, sir. Clothes dryer. Dalawa sir na double lang. na doble lang. So, diretso na tayo na lighting. Yes. Pareho na lang sila ng miss. So, ano yung lighting natin? Yes sir, pareho sila ng miscellaneous. Lighting and miscellaneous. So, muna tayo sa E. So, ito yung E natin. 1.1. So, 1.1. So, wala to Okay.
Ano ba formula natin ng diversified demand? Total naman ng over ng sales. Total Total demand, sir. Over. Individual. Summation over peak load, sir. Individuals over coincidence. Summation over average. summation over Peak. coincidence. So, ito yung ating summation yan. Yes, sir. Ano yung coincidence natin? Diversified demand. Ano yung formula ng diversified demand? Maximum diversified demand. Huwag na tatandaan. Kasi pag coincidence, balik na yung coincidence Wala namang formula kasi ang maximum diversified demand. Even yun eh. So, ito yung aking demand kada isang bahay. Yan siya, kung one appliance. Pero pinag-uusapan kasi natin, 6 yan. Bakit 6? Kasi ang gusto natin makuha dito is yung dito. Yung kanyang demand dito sa point na to. Yung maximum diversified demand. So, para makuha natin to, bibilangin ko ilan to? 6, di ba? So, ang gagawin natin, dito sa figure, pupuntahan natin yung pang-6. Ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, itatapat mo kung saan mo siya nakakabit. So, for example, yung J. Ano ba yung J? Ang sabi natin J, refrigerator. So, ito yung pang-6 natin, di ba? So, itatapat natin dito. Saan sila naging So, nakalagay doon, 0.07. So, hindi na natin gagamitin yung refrigerator natin ng 0.19 kilowatt. Ang gagamitin na natin is 0.07 kilowatt na lang. Ito yung 4.6 ha, 6 residents. 0.01 yun. Okay, ulitin natin sa clothes dryer. Hindi, J. Ito yung J. Kung saan sila nag-intersect, ha? Or kung saan mo makikita yung point natin. Okay, ano yung I natin? Yung I natin is home freezer. Wala, sir. Freezer. Close. PF tayo. J. Yung A na lang, sir. A. Yung 8. Clothes dryers. So, akad natin na. Tama naman yan. Yan, sir. Yan. Yan. Pababa, sir. Amot lang, sir. Yan. So, pwede natin sabihin around 1.9. 1.8. 1.8. So, magiging 1.8 na lang to. Kilowatts. Hindi na siya 4 kilowatts, 1.8 na lang. Okay, then electric range. Ano ba yung electric range natin? E. Electric range. D. Dog. Dog. Range. So, hanapin natin. Ito yan, di ba? So, ito around dito. 0.8. 0.8, sir. 0.8. So, 0.8. Thank you sa stars. Lighting load saka miscellaneous. Lighting load saka miscellaneous natin. Thank you sa Cordy. Ito. 0.6. Okay. So, yan yung nakuha natin. So, anong gagawin na natin? Yung sa letter A. Ano ba ang sabi natin sa letter A? Demand. Diversified demand. The 30-minute maximum diversified demand on the distribution transformer. So, ang mangyayari is Diversified demand.
1.8 plus 0.07 plus 0.8 plus 0.6 plus 0.6 times 6. Ito times 6 mo yun kasi added yun eh. Kumbaga parang sinasabi mo kada isa ang rating na lang nila is 1.8. Hindi mo pwedeng sabihin 4 times 6 kasi masyadong malaki yun. Oversizing yun. Bakit natin ginagawa to? Kasi hindi naman sabay-sabay magbubukas ng clothes dryer, hindi naman sabay-sabay magbubukas ng ref, hindi sabay-sabay magbubukas ng electric range, etc. So, ilan yung makuha natin? 23.22. 23.22 Mag-bracket ka kasi. kilowatt. Tapos ito times ko to na 1/2. Bakit yung times ko ng 1/2? 30 minutes. 30 minutes lang naman natin papalitan. 11.61. Kilowatt hour. So, 11.61 kilowatt hour. Yun yung diversified demand natin dito sa isang distribution transformer. Ay, 150. Hindi siya yung sa overall, which is yung feeder natin, yung buong feeder. Ibig sabihin, pag meron kang 150, yung sa pinakataas na. So ito, Times 150. Per ito per feeder. feeder. Okay. So anong gagawin natin pag buong feeder na yon? So baba tayo dito. May nakalagay dyan na around 100. So, ang problema natin, 900 tayo, pero hanggang 100 dito. Ang sabi kasi dito sa figure na to, kung makikita ang base kay Arvinson na 100 and above, same na yung rating. So, ibig sabihin, doon tayo magbe-base na doon sa 100. So, ilan yung 100 natin? So, we start with 8. So, yung dulo lang naman yung titignan natin. So, nasa around 1 kilowatt na lang siya. 1.2. 1.3. Yung aking clothes dryer, di ba? Nasa 1? 1.2 sir. 1.2. 1.2 sir. Ito, 900 residents na. Approximation. Refrigerator. Ano yung refrigerator? J. So, ito yun. 0.049. Assumption to kasi makikita nyo naman, sa base kung handbook nila, ganyan din yung itsura ng table. Kaya i-assume mo lang. Wala tayong magagawa. Ganun yung binigay, ganun yung ginawa nila dati. Kasi yung mga mata nila siguro dati medyo malilinaw. 10-10 vision. Minsan, ayaw mo nang kausapin ka eh. Electric range. D yan sir, D. So, ang electric range ay B. CT. Ayaw kasi maniwala ni sir eh. So, ito. 0.6. 0.6. Sakto. List of yun sir. E, Lighting sir. load. E. E. Dalawang E. So, dito yun. 0.55. Sabihin natin. So, ano gagawin natin pag ganito? Maximum diversified demand equal sa 1.2 plus 0.049 plus 0.6 plus 0.55 plus 0.55 900.
times 1/2. 2 point? Kung may rector, mali. 248. 248.69 kilowatt hour. So yan na yung aking diversified Kasi, part. Okay, letter C. Pakicheck niya sa mobile. papakita ko yung Sir, wait lang, sir. Diretso yun. 05. Kasi diretso yun. Okay na, okay na. Ah? Next. Lagyan natin ng oras. Ito kasi walang oras. Kumbaga, pick yan, pick demand. Ito, lalagay natin ano na magiging diversified demand mo at 4 p.m., 5 p.m., and 6 p.m. So, gawin natin muna yung 4 p.m. Kaya nag-guess mo na tayo. Parang klase ito sila. Buti sa lumilipas mo pala ako ng guess mo sa forward set. Okay, 4 p.m. So, check natin yung table. At 4 p.m. daw, ang isang clothes dryer ay merong percentage na 0.3. Pakilan siya, bibilangin natin eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
17. Oo, doon tayo sa dulo ah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 0.38. So, ang mangyayari, yung 1.8, times ko pa na 0.38. Bakit ko times sa 0.38? Kasi around 4 p.m. 0.38 siya. So, plus, punta tayo din sa kasunod. Ano yung kasunod natin? 0.07. Which is what? Yung ating ref. So, hanapin natin yung table ng ref. Set, isa yung ref natin. Ay, set. Ito, miscellaneous refrigerator, di ba? Wala naman dito sa baba eh. Water heater lang to. Ito, 0.9. So, times ko yung 0.07 na 0.9. Yung isa para sa lighting. Yung isa para sa ref. Mas malakas kasi ang consumption ng ref kumpara sa lighting eh. So, 0.9 plus 0.8. So, yung electrical range. So, hanapin natin yung range. Pang-ilan yung range natin dito? Pang-apat. 4 p.m. 0.24. So, times ko ito na 0.24. Plus 0.6. Lighting and miscellaneous yun, di ba? So, ang lighting and miscellaneous natin is yung una. 0.32. So, times 0.32 times 2 plus 0.6 times 0.32. So, ilan to? Times 1.323. First 3 323. kilowatt hour. So, ang consumption ko at 4 p.m. is 1.323 kilowatt hour. Okay. Lipat na. Paano mag-iba yung apply
iba appliances mo. Siyempre, i-base mo sa table. Ito kasi, yung table na to, nagawa siya dati nung hindi pa uso yung mga computer, etc. Kumbaga, hindi siya necessity pa lang. Pero kailangan kami sabi namin yun sa quiz. Hindi nga kasama sa quiz ko. Sabi ko nga design. So, kumbaga, pag ginawa niyo yung design na sa design, kailangan niyo consider yun sa design. Kung itatansya niyo, ay kumbaga, wala kayong given na data. So, estimation yung gano'n. Saan din nakakuha ng latest na yung may mga visuals? Yan. Yung mga ganyang pag-estimate. Saan kaya kami makakakuha? Ito. Yung table na to. Yes po. So para sa mga appliances na existing na ngayon. Yung existing ngayon, karaniwan, hindi sila nag-base na sa diversified. So, titignan mo kung may assumptions silang ginagawa. Usually, yung nakalagay naman doon, for example, yung TV at saka yung computer, almost the same lang naman. So, pwede mong sabihin, kung yung diversified demand ay yung factor ng TV, yun na rin yung factor sa computer. Pwede naman yung dito. Pero yung iba, ginagawa na lang, tina-times mo na lang ng 1. Kaso ang problema kasi, pag times 1 na siya kaagad, yung sizes mo pwede yung sobrang laki. So parang, check nyo to. Ito yung ginamit natin, di ba? 11.61. Pag itong 11.61, i-times ko ng 150. Ilan makukuha? 174, 1.5. 174. So kukumpara mo dito na 1327. 400 plus yung difference. So parang ito, assuming na tatanggalin ko yung R, gagawin ko lang rating ng kilowatt, ano size ng transformer ko? 1,500 kVA. Pero yung 1.7 magiging 2,000 kVA. Masyado nang malaki. So yun yung dahilan kaya tayo naglalagay ng diversified demand. Kasi gusto natin mapatipid yung pag-design mo. Pero kung kagaya mo, sabihin natin Arias, dream house mo yung gagawin. Siyempre, sky's the limit yung budget mo. Sagad kung sagad. Oo. So wala ka nang magiging problema pagdating ito. But ito kasi ginagawa ko to pag let's say nagtitipid ka, for example, dun sa mga feeder sizes. Okay. So balik tayo. Ito 4 PM. Okay, tapon mo. So gawin natin yung susunod. 5 PM and 6 PM para makita lang natin kung ano yung difference. So as 5 PM, Kasi, 1.8 times, hindi na 0.38, di ba? 0.3 na. Ito yung gagamitin natin. 0.3 na. So times 0.3 plus 0.07 times, ano ba yung 0.07? Refrigerator, di ba? So, agad tayo dito. Ref, 5 PM, 0.9 times 0.9 plus, ano yung 0.8 natin? Electric range. So, ano gagamitin natin sa electric range? Yung pang-apat, di ba? So, pang-apat, 0.8. So, makikita niyo biglang tumaas. Bakit kaya biglang tumaas yung electric range sa naging 0.8? May nagluso. Kasi karaniwan around this time, 5 PM onwards, nagluluto na yan. So, hanggang around 6. So, kaya naging times 0.8 to. Nakaka-offense na kayo. Plus, ano yung 0.6 natin? Lighting. Lighting and miscellaneous. Tataas sir. Kasi gabi So, na. makita natin dito, naging 0.7. So, times 0.7 plus 0.6 times 0.7. So, ilan to? 2.083. 2.083 kilowatt hour. Then, at 6 PM, Wala, palitan mo lang yung 1.8 times, hindi na 0.3. Check natin yung table. Alas 6 na. So, 0.8
0.07 times, ano yung 0.7 natin, ref, di ba? Yes, sir. So, Pangatlo. 0.9 pa rin. 0.9. Plus 0.8 times pang-apat. 1. Plus 0.6 times yung una yan, di ba? 0.92. Plus 0.6 times 0.92. Dadagdagan lang siya. 2.36 3. Kilowatt hour. So makikita natin habang tumataas yung demand natin. Kasi paggabi na. So paggabi na, ano mangyari? Bubuksan mo na yung ilaw, Aircon. yung TV. wala yung TV, Hindi. yung refrigerator natin, o ito pala TV, pwede dito. Ayan. Dito, sir. Tapos yung clothes dryer, kahit bumaba, yung iyong ref, electric range, saka lighting and miscellaneous naman, mas Tumaas. ang consumption. Opo. Kaya pag rinap mo yan, let's say 4, 5, 5, and 6, parang paakyat yung magiging graph natin. Now, balikan natin to. What if hindi natin ginamit yung 6 residents? Ang ginamit mo ito kagad. Mataas. So, ang mangyari dyan, 4. 4 plus 0.19 plus 2.2 plus 1.1 plus 1.1 Times. times 6 times 1 half. 25.77 kilowatt hour. 25.77 kilowatt. So nakita nyo gaano kalaki yung difference natin. So tanggalin mo yung hours, gawin lang natin rating. 25 kilowatt, pwede mo sabihin 30 kV yung transformer na gagamitin mo. Ito 11, pwede 15 lang. Kalahati. Pag tinignan mo to, may underload ka pag ginamit mo yung 30 kV. Kasi 11 over 30, less than 50%. So masyadong oversize yung transformer mo. Dahil tayo nag-a-apply ng gantong mga factors natin. Kasi hindi naman lahat yan sabay-sabay maaala. Pwede mo lang gawin yung assumption na yan kung lahat ng bahay mo sabay-sabay na bukas ng ref, sabay-sabay na bukas ng TV, ng dryer. range, lahat. Kumbaga parang naka-schedule. Hindi naman nangyayari yan, di ba? So, kaya meron tayong factor na ganyan. Wala yung pinagkaiba sa pag ginawa niyo yung single family dwelling unit sa ESP. Di ba, yung electric range, nilalagay niyo ng factor pa yun. So, gano'n natin ito. Ginawa lang natin on a higher level. Ginawa mo lang siyang distribution system. Okay. So, tapos na tayo sa design ng yung design in terms of sizing ng transformer. Doon pala tayo tapos. So, next meeting, mag-discuss naman tayo ng mga other parts na transformers na substation natin. So, kasama dito yung mga circuit breakers, surge arresters, yung switch gears, and so on. So, yun yung focus na natin next meeting. Low voltage switchgear. Wala naman tayong activity na eh. Ang matitira na lang dito would be meter exam, which over 31. Okay lang. Geng, geng.